MasterJet, bakit sa ibang agencies buo 20,000 ang SRI? Yung sa mga teachers may tax. Bakit? So, unang-una po, no, doon sa amount ng SRI na yan, ay makikita naman po natin sa administrative order na inilabas ng Pangulo na sinasabi po maximum ng 20,000 ang makukuha na SRI, not exceeding 20,000. Tapos sa funding source ay nakadepende po sa available funds. So yung ibang agencies na may malaking savings ay pwedeng magbigay ng up to 20,000 sa kanila pong mga nasasakupan. Kapag ang isa naman pong agency ay maliit ang savings, kung magkano lamang po yung pera na yon, savings na yon, paghati-hatian ng mga personnel niya. So kung aabot ng 10,000 lang, then yun lang po ang kanila pong SRI. Yun po ang nakasaad sa AO40 na nilagdaan po ng Pangulo. Pagdating naman po doon sa issue ng tax, ay lahat po ng mga natatanggap natin, sahod, benepisyo, maliban na lamang doon sa mga sa mga ilang benefits na talaga pong declared as exempted sa tax or yung mga kinoconsider as bilang mga de minimis benefits. So sila po ay exempted. Pero lahat po ng iba pang natatanggap natin tulad po ng itong PBB, itong SRI, maging mga ganyan po ay subject to the guidelines ng tax. So yung nakasaad po sa train law, 90,000 sa mga benefits ang exempted. Kapag sumobra po dyan, yung excess ay dapat po mayroon ng tax. Yung sahod naman natin, kapag lumagpas sa 250,000, ang inyo pong compensation, net of mandatory deductions, yung excess naman po ay subject to income tax. So, lahat po yun, regardless kung ano pong agency yung empleyado. Ngayon, pagdating po sa mga teachers, salary grade 11, yung pinaka mababa sa mga teachers. So, sa kasalukuyan po, kung kukumputin po ninyo, yung sahod ninyo ay subject to tax. Yun pong inyo pong mga natatanggap na mga benefits, aabot, no? Mostly aabot na yan ng nasa 90,000. So, yung excess po niyan na mga bagong matatanggap mo ay subject na po sa tax. Ngayon, meron pong dalawang paraan yan sa pag-implement, no? Yung iba, upon release, ay binabawas na yung tax na yan nang sa ganun ay hindi siya makaka-apekto in the future. No? So, ngayon pa lang, upon release, kukunan na siya ng tax. Nang sa ganun ay during the computation, bayad mo na yung tax para dyan. Yung iba naman ay para mas madali, mas mabilis, ibigay na yung gross amount. Ngayon, kapag naibigay na po yung gross, hindi po nagbawas ng tax, ang mayayari po dyan, in reality, pagdating po ng panahon, ay kulang yung kanila pong naging deduction sa tax. Dahil nga po, yung SRI ay hindi po nagbawas. So, ang mayayari, yung kulang na yan, ay hindi po yun magiging thank you. Sisingilin pa rin po sila doon sa kulang sa kanila pong tax deduction. So, it means na apektado sila in the future. Kaya po, yun ang tinatawag nila na magkakaroon ng tax adjustments. Kasi, dapat pa rin i-correct yung naging payment mo sa tax ninyo galing sa mga benefits at sa sweldo. Dapat i-correct kung magkano yung na-deduct base sa kung magkano yung natanggap. So, yun po yung dalawang version yan. Kung sa inyo pong SDO ay nagbawas ng tax upon release, it means na sa ngayon medyo mapapasa na all ka sa iba dahil buo yung sa kanila na natanggap. Pero in the future, magiging baliktad naman.
sila naman ang magsana all sa inyo dahil wala naging changes, wala naging masyadong adjustments sa mga deductions sa inyo in the future, sa kanila ay meron. So, ganyan po. Patas lamang po, at the end of the day, magiging patas ang lahat. Pareho lahat ang naging deduction sa taxes. Wala pong nalamangan, wala pong nakakalamang. Kasi nga, doon po yun magkakaroon ng pagkapantay-pantay pagdating po sa tax adjustments. So, yun po yung dalawang paraan po, no, na pwede ma-explain bakit sa inyo ay binawasan ng tax upon release. Yung sa kakilala yun naman ay buong binigay sa kanila.